po, magandang gabi ulit sa inyo mga kapatid. Ganito yan. Sa buong mundo ng mga taga-subaybay natin at sa buong bansa. Ganito po yon. Ang nangyari kung bakit sa ngayon si Ama hindi natin muna so hindi natin siya muna maobliga tungkol dito sa mga kababae natin na sa ngayon, ito na ang sinasabi na ilalabas na natin ang tinatawag na pinalalabas natin ng political government na yung Maharlika Investment Wealth Fund. So ito na po ang inaayos natin na hindi pa naunawa ng karamihan sa atin po na yung ang Maharlika Investment Wealth Fund po hindi po yan tinatawag na pag-aari ng ating political government. Ito po ay pag-aari ng tribo. Na ito, pag nailabas na, ito nang sinasabi na maiabot na sa atin naman na political government yung para sa kanila na 7,438 billion US dollar na budget na para sa political government po na maiabot ni Ama. Dahil mailalabas na po itong ating nadidinig lagi sa TV na o sa news yung Maharlika Investment 12 Fund. So, di ba, kung matandaan ninyo, yung sa news dati, anong sabi? Na pirmado na ng lahat na tinatawag na nasa Kongreso at saka sa Senado at na-i-approve na ni ating Presidente ni BBM. So, totoo po yun. Yun ay programa nila. Doon sa ilalabas na budget. Yun ang programa nila. Pero hindi nila alam sino ang magpalabas ng perang yan. So, ganito po yun. Kaya nga ito inaayos na natin para makamit na natin ang buhay na walang hanggan po. Ito na po. Kaya masaya na tayo pagdating na ito ay iayos lahat. Siguro naman, ito naman, hindi natin masabi anong araw, anong pizza. Pero itong apat na September, October, November, December, itong apat na po, may mangyayari na dyan. Na hindi lang natin masabi sa anong buwan, anong pizza, anong araw, mangyayari na po. Dahil ito, kunti na lang. Siguro, kumbaga sa yun na nga, ulitin ko, kumbaga sa ating mga mother na ay nagdadalang tao, kumbaga sa ano ay naglilibor na po. Isisilang na. Isisilang na po. So, kaya kunting pangunawa na muna, kunting paghihintay ang ating gagawin. So, yun ang masasabi ko tungkol dito sa ating ilang araw na inaayos yung ating budget para matapos na itong sakripisyo ng ating mga kapatid, lalo nito mga kalamidad na dumadating sa atin. So, hindi natin ma-focus lahat ng ating
obligasyon na dapat may abot natin sa kanila yung tinatawag na ayuda o tulong na panghabang buhay. Hindi po pang ilang araw lang, panghabang buhay po ito. Basta tumanggap tayo ng biyaya na gagaling dito sa tinatawag na GGRP Maharlikan Drive, hindi po yan pang ilang araw lang, hindi yun pang ilang taon lang. Tuloy-tuloy na yan. Habang buhay po tayong tatanggap niyan pag nakasimula na tayong tumanggap. Ganun po. Ayan po mga kaibigan. Doon sa mga nagtatanong po, no? Doon sa mga nagkantay ng kasagutan ng mga messages at saka yung mga nagpunta rito sa Super TV, sabi ko nga, diretso na lang po kayo magtanong kay Kuya Ray o kaya sa opisina para po hindi kayo maliligaw, ano? At wala nang daw, ano? Kung ano yung inyong narinig, yun na po yun. Umano ka pa ganun. At Ayo, grabe kayo maduwa. kahapon po, aywan po, kung maagang nag-iisip si Kuya Ray, kasama si Ama, na nagpunta sa bangko. Kasi malinaw po, ano, yung ilang araw na gustong pumunta dyan, hindi po maganda kung may makitang armor car na papasok dun sa lugar. Kasi anong iisipin ng tao? Wala namang mall, walang bangko dun. Sinong hold upin? Di ba? So, siguro maintindihan nyo, no? Kaya, ililimit po natin, no? Ang pag-interview kay Ama, huwag na natin i-expose. Baka mapapicturean yan, lalo na hindi po makakalabas ng bahay. Di ba? Kasi, mahirap na. Yung libo nga lang may bilyon nga lang kinikidnap, no? Ay lalo pa kaya pag para sa tiripin po, hindi natin mabilang yan. Alright? Yan, may dadagdag si Kuya Ray. Maliban po dyan, siyempre, ang pagkakilala ng mga tao, kaya nakita nyo na napaka-ordinary lang. So, ngayon, ang mangyayari pala na nandito pala manggagaling sa kanya yung tinatawag na biyaya na yan. Medyo hindi natin maiali sa tao yung tinatawag na silos or inggit. Ayan. Di ba? Kaya iniingatan muna natin siya. Hindi natin basta muna ma-expose sa tao si Ama dahil sa itong ginagawa natin sa ngayon. Baga sa nasa 90% na tayo na ito ay matatapos na. Ayan, malinaw na po. Doon po sa mga nag-message, ano, nang inakala nila scam, kayo na po ang bahala. Kung kayo ay naniniwala, okay. Kung hindi kayo naniniwala, huwag na lang po tayo magsasalita o mag-message na mga nakakasama, ano? Kasi nga, pati si Ama nakakatanggap na rin ng mga messages na nakakasira, no? So, imbis na maliwalas yung isip, makapagtrabaho ng maayos para mapapadali po yung inyong inasahan na hamper po yan, ano? Mahirap po may stress, may dada po sa Ama, no? Sa ating nga, medyo bata-bata pa napakahirap may stress. Hindi ba? So, ang tanging gagawin siguro natin, ipanalangin natin na laging malakas siya
para magampanan yung kanyang katungkulan, magawa yung